Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng ABS-CBN News, pahayag ni DILG Secretary Boying Rimulya sa problema yung pagtanggap ng posisyon ni General Torre as MMDA General Manager. At the same time, sumusweldo pa rin siya as 4-star General sa police. Kasi nagreklamo si General Torre na bakit niyo ako ni-retire? Hindi naman niya ako nag-file ng optional retirement. Hindi sila nagkaintindihan eh. Akala ni General Torre na tatanggapin niya yung posisyon niya as General Manager ng MMDA, but at the same time, 4-star General pa rin siya. At sumusweldo ba sa PNP? Ito, bumelta si Secretary John Vic Rimulya, he's wrong. Bawal yan. Sabi niya. Okay. Bawal yan. Bawal. As plain as it can get. You cannot hold two government positions at the same time. In this case, kung tumatanggap pa siya ng sweldo sa PNP, tapos tumatanggap siya ng sweldo sa MMDA, kailangan niya isoli ang sweldo sa previous position niya kung tumatanggap pa rin siya. For context lang sir, kapag optionally retired, ano maging epekto doon sa yung clearances ng niya, ng mga harassment cases when he's Ay, sa, with PNP? sa ombudsman yun eh. Kailangan niya kumuha ng clearance sa ombudsman. Pero sir, yung full benefits, sigurado naman yan. Ang na-process namin is 90%. Parang 90% kasi hindi niya, parang gano'n eh. 90%, 7.5 million ng lump sum, 190,000 a month, hindi ako nagkakamali. Parang ganun eh, 160 or 190,000 a month for the rest of his life. According to the salary scale ng salary standardization law. Parang ang understanding kasi sir namin, yun ang isa sa mga gusto niyang maklear. Yung mga hinaharap niyang harassment cases when he's with PNP. And anong magiging epekto sir kapag optional retire? As far as NAPOLCOM is concerned, wala na siyang kaso dito sa NAPOLCOM. Sa ombudsman ang kaso niya. But I asked him to go there and get his clearance. At gagawin, sabi niya gagawin niya na niya. We granted him full benefits. So let's wait for Malacanang na lang to give the full picture. Pero Kasi sir, ang Malacanang ang appointing authority na may taga-process na. pero when he received the position as GM ng MMDA, Ipso facto resign. Not retired Resign. Ipso facto resign. Invited pa ba siya sir sa Downing of Bronx next week? Of course. Kung pwede na nga siya na magbigay ng siya na maglagay ng siya kasama sa yung flag turnover. We want him to be there to make it more formal. Ibig sabihin, wala tayong tatawagin na. Ayun. Grabing sigalot naman ito. Oh. Sabi niya, he's resigned but not retired. Sabi niya, nung tinanggap ni General Torre, yung posisyon niya as General Manager ng MMDA, automatic resign siya but not retired. Yun ang punto ni General Torre. Bakit niyo ako inisyuhan ng retirement order, optional, na hindi naman ako nag-apply ng optional retirement? Kasi kung mandatory retirement at the age of 56, wala siyang magagawa. Magre-retire siya, hindi pa naman siya mandatory. Next year pa, alam ko, January 2027, doon siya talaga mandatory mag-retire. So, itong issue ngayon, dahil ni-retire siya ng NAPOLCOM without him knowing, talagang issue talaga. Magulo. Ang pagkakaintindi ko, ayaw pa ni General Torre na mag-retire. Bakit? Iyon nga, ang tanong niya, yung mga harassment cases, mas maganda kung hindi pa siya retire dahil 4-star General. May mas dating. Kaya ayaw niyang retire siya dahil civilian na siya, madali na siyang habulin. Ganon ang
pagkakaintindi ko, but I might be wrong. Okay? So, hintayin natin. Sinasabi ni Yusek Claire Castro, nagkakaintindihan na daw. Ayos na daw kay General Torre na retired na siya, but hindi ako naniniwala doon. Sabi ni General Torre na in a few days from now, i-clarify niya. Pag nagsalita na si General Torre na okay, it has been clarified, na ako, tinatanggap ko, retired na ako, okay na ito, yon, maniniwala na ako. But meantime, yung sinasabi ni Yusek Claire Castro na ayos na, nagkakaintindihan na, I'm sorry, hindi ako maniwala. So, dapat ma-clear up ito. Grabe naman, oh. Bakit hindi klinaro? Dahil, ang alam ni General Torre, tatanggapin niya yung posisyon niya na hindi pa siya magre-retire. Yung sweldo siguro, walang problema yan eh. Kung ako si General Torre, hindi ako tatanggap ng sweldo sa PNP, okay lang yun. Total, mas mataas ang sweldo ng General Manager ng MMD, mas mataas eh. Kung hindi ako magkakamali, 200,000 plus ang sweldo ng General Manager. Dito sa being PNP chief, nasa less than 200. Eh di okay lang. Wala ko itanggaping sweldo sa PNP. Sweldo ako dito sa MMD, mas mataas. At the same time, 4-star general pa rin ako. Ganon ang naiintindihan ko. So, medyo naawa ako kay General Torre sa totoo lang but don't get me wrong. Yung kinakatakutan niyang kaso, haharapin niya yun. Sigurado yan. Hahabulin siya ng kaliwat ka ng kaso, kung hindi man ngayon, 2028. Paghandaan niya yan dahil sa nakikita kong statements ng mga Duterte ngayon, yung mga magkakapatid, nako, talagang hindi nila tatantanan si General Torre at iba pa. Yung group effort, humanda sila sa 2028 pag-upo ng mga Duterte ulit sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para itong tribong ito makapagpatay naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito.